Yaya lang yan. Huwag mo siyang isama sa family photo. Sigaw ni Lucinda habang inaayos ang mga bisita sa harap ng photographer. Baka pamansyahan pang damit natin sa alikabok ng palengke. Tumawa ang mga naroon. Habang si Ain ay tahimik lamang sa likod, hawak ang tray ng juice para sa mga bisita. Pero bago pa makalayo, ngumiti ang photographer. Pasensya na po. Pero siya po pala ang tunay na anak na may-ari ng mansyon. Napako sa kinatatayuan si Lucinda. Tila natuyo ang laway niya. At may paparating pa raw na isang bisita. Isang babaeng matagal nang pinaniwala ang patay. At siya ang tunay na Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tumigil ang van sa harap ng malawak na gate ng Grand Gatchalian Estates. Isang mansyong imposibleng hindi mapansin. Napapalibutan ng malalaking puno at maramol na rebulto. Tahimik lang si Ain habang pinagmamasdan ito mula sa bintana. Mula sa panlabas, tila walang nabago. Pero sa loob ng puso niya, ibang-iba na ang lahat. Matagal na rin mula nang huli siyang tumuntong sa lugar na ito. Noon, tinatawag pa siyang Annabel, ang prinsesang anak ni Don Ernesto Gatchalian. Ngunit ngayon, bumabalik siyang walang titulo, walang karapatan, at may bitbit lamang na pangalan sa papel, Yaya Ain. Bumaba siya sa van, dala ang maliit na backpack. Inayos ang kanyang puting polo, itim na palda at simpleng goma sa buhok. Mukhang yaya, mukhang ordinaryo. Pero ang kanyang mga mata, mata ng isang taong may layunin. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng matandang mayordoma, si Manang Celia, na noong pamang bata si Ain ay naging katuwang na sa bahay. Ain, mahinang bulong ng matanda, bakas ang gulat at galak sa mga mata. Ikaw nga ba ito? Ngumiti si Ain. Ako nga po, Manang Celia. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa halip, niyakap siya ng mahigpit. Tila ayaw nang pakawalan. May kung anong lungkot at pag-aalala sa yakap na iyon. Tila sinisiguro lang na totoo ang muling pagbabalik niya. Ipasok na kita kaagad ha. Naghihintay na si Don Ernesto sa silid niya. Mahina na siya. Hindi na nakakapagsalita simula ng tamaan ng stroke. Paliwanag ni Manang Celia habang inaakay siya papasok sa loob ng bahay. Tahimik lamang si Ain. Sa bawat takbang sa marmol na sahig, bumabalik ang mga alaala. Mga araw ng kasiyahan, tawa ng kanyang ina at malalambing na yakap ng ama tuwing uwian. Ngunit wala na ang lahat ng iyon. Ang mansyon ay parang lumang teatro ngayon. Maganda sa paningin, pero may tagong kalungkutan. Pagdating nila sa master's bedroom, binuksan ni Manang Celia ang pinto. Naroon sa gitna ng malalambot na kumot at malalaking unan, nakahiga si Don Ernesto. Payat, maputla at tulala. Nakatingin sa kisame na parang may minamasta na wala namang nandoon. Don Ernesto? Marahang tawag ni Manang Celia. Narito na po ang bagong mag-aalaga sa inyo. Humakbang si Ain palapit. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng ama. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Wala siyang pinakita kundi ang banayad ng ngiti ng isang taong bumalik sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero sa loob-loob niya, may maliit na tanong na bumubulong. Bakit hindi siya tinawag ni Papa? Bakit sa ganitong paraan pa siya muling nakabalik sa mansyon? Napansin niya ang bahagyang kumislot ang kamay ni Don Ernesto. Parang sinubukan nitong igalaw ang daliri, pero agad ring nanatiling walang galaw. Madali po kayo makikilala rito bilang yaya. Hindi ko na sinasabi sa iba kung sino ka talaga. Pabulong na dagdag ni Manang Celia. Inaayos ang una ng matanda. Mas makakabuting obserbahan mo muna ang lahat, Ain. Marami nang nagbago. Tumango si Ain. Hindi pa siya handang humarap sa buong katotohanan. Ngunit malinaw sa kanya, hindi aksidente ang pagbabalik niya. May bahagi sa kanya na hinihila ng kutob. May hindi tama.
May kulang, may tinatago ang mansyon. Pwede ko po ba siyang palitan ng damit? Tanong ni Ain habang tinitingnan ng medyas ng ama na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Oo, iha. Magaling ka naman mag-alaga at kilala ka ng Don. Palagay ko, kahit di siya makapagsalita, nararamdaman ka pa rin niya. Habang pinapalitan niya ng medyas at damit ang ama, napansin ni Ain ang isang matandang larawan sa mesa. Larawan nilang tatlo, si Don Ernesto, ang kanyang yumaong ina, at siya bilang batang babae na may sapin sa ulo at hawak ang laruang teddy bear. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may bahid ng kalungkutan sa matang iyon ng kanyang ama sa litrato. Parang may hinanakit. Pagkatapos ng serbisyong iyon, lumabas siya sa silid. Sa hallway, tahimik niyang minasdan ang bawat sulok ng bahay. Ang chandelier na dati pinagmamasdan niyang umiikot. Ang hagdang minsan niyang sinubukang akyatin nang walang tulong. Ang grandfather clock na minsang tumigil nang pareho silang umalis ng kanyang ina. Buhay pa ang bahay, pero patay na ang kaluluwa nito. Pagbalik niya sa silid na inihanda para sa kanya sa servants' quarters, naupo siya sa kama at binuksan ang zipper ng backpack. Sa ilalim ng mga damit may nakatagong maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang lumang pulseras na regalo sa kanya ng kanyang ina. Ang sulat na may sulat kamay ni Don Ernesto at isang peraso ng newspaper clipping tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina sa isang aksidente. O yun ang sinabi noon. Hinawakan niya ang sulat. Binasa sa isipan ng ninyang nakasulat. Huwag kang matakot sa katotohanan, anak. Balang araw, babalik ka sa kung saan ka nabibilang. At heto na nga siya. Maaliwalas ang umaga sa Grand Gatchalian Estates, ngunit para kay Ain, may bumabagabag sa kanyang dibdib. 2 araw na siya sa mansyon bilang bagong yaya, ngunit hindi pa rin niya nakakausap ng matagal ang kanyang ama. Bawat paglapit niya sa silid nito, lagi siyang nasasalubong ng mahinahong, "Sandali lang, mamaya na muna," mula kay Manang Celia, o kaya'y nakasaradong pintuan. Habang nag-aayos siya ng mga punda sa veranda, isang grupo ng mga kasambahayang mabilis na nagkalat at naghanda ng kape tinapay. Isang mamahaling sports car ang tumigil sa driveway. Lahat ay nag-ayos ng postura at ang ilan ay agad na yumuko bilang pagbate. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babae. Mahaba ang buhok, naka-designer shades at suot ang kulay puting bestida na parang isasali sa fashion show. Makinis ang balat, halatang sanay sa mga mamahaling spa, at kahit umaga pa lang, tila may pakak ng pabango na umaalingasaw. "Oh my, late na ako sa brunch!" Bungad ng babae habang papasok sa hallway. Lumapit agad si Manang Celia at magalang na yumuko. "Ma'am Lucinda, magandang umaga po." Nasaan ang yaya ng asawa ko?" Tanong ng babae. Sabay tanggal ng shades at kita ang mapupulang labi at matatalim na mata. Narinig naman ni Ain ang tinig mula sa veranda at sumilip sa hallway. Tumama agad ang tingin sa kanya ng babae. Saglit, nakatahimikan. Pagsusuri, paghuhusga. "Ah, ikaw pa lang bagong yaya?" Tanong ng babae na halos may himig ng pagdududa. "Opo ma'am, ako po si Ain." Magalang na sagot niya. Lumapit si Lucinda at pinagmasdan siya ng malapitan. "Mukha kang masyadong malinis para maging yaya. Marunong ka bang maglampaso? Magpalit ng diaper? Hindi ka ba maselan sa amoy ng matanda?" Napakagatlabi si Ain, pero pinanatili ang respeto sa tono. "Handa po akong gawin ang lahat ng trabaho ko, ma'am." "Good," sagot naman ni Lucinda, pero may ngisi sa labi. "Pero tandaan mo, yaya ka lang dito. Huwag kang magiging feeling close sa kahit sino. Lalong-lalo na sa asawa ko." Nanlamig si Ain sa salitang iyon. Asawa? Oo nga pala. Ang babae sa harapan niya ngayon ay legal na kabiyak ng kanyang ama. Mas bata, mas agresibo, at may kapangyarihang ginagalang ng lahat sa mansyon.
Pagdating ng hapon, tinawag si Ain upang magdala ng merienda sa garden kung saan nagtsatsaa si Lucinda kasama ang ilang mga bisita. Agad siyang sumunod. Dala ang tray ng tsaa at biskwit. Yaya, ingatan mo yan, baka matapunan mong Louis Vuitton ko. Sarkastik ang sabi ni Lucinda nang papalapit na siya. Napatingin sa kanya ang mga bisitang babae. Pawang mga sosyal. Halatang hindi taga rito. May isa pang tumawa. Mukhang hindi naman marunong magserbisyo ang bagong yaya mo, Lucinda. Baka masanay pa yan si aircon kesa sa pawis. Taimtim lang na naglagay si A ng tsaa sa mga tasa. Ni hindi siya lumingon o umimik. Mabuti naman at hindi to masalita. Bulong pa ng isa. Hindi tulad ng huling yaya mo na akala mo kung sinong VIP. Kung may VIP man dito, sabat pa ni Lucinda. Eh di ako. Ako ang legal na asawa. Ako ang pinakasalan. Kaya kung may magtatanggal ng tao sa bahay na to, ako yun. Narinig ni A ng lahat. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ng totoo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Alam niyang kailangan niya munang magmasid. Kinabukasan, nagtaka siya nang hindi na naman siya pinayagang magdala ng pagkain kay Don Ernesto. May order daw po si Ma'am Lucinda, sabi ni Manang Celia. Gusto raw niyang nurse lang ang humahawak sa pagkain ng Don. Bumigat ang dibdib ni Ain. Bakit ganon? Ayaw ba niya talagang may ibang makalapit kay Papa? Isang gabi, habang inaayos niya ang mga labahin sa likod, lumapit sa kanya si Lolo Sebas. Mag-ingat ka, Iha. Mahina ang sabi nito. Hindi lahat ng ngiti ay totoo sa bahay na ito. Napatingin si Ain sa matanda na mabilis ring lumayo matapos sabihin iyon. Hindi na siya nagtanong pero malinaw na ang pakiramdam niya ay hindi maling kutob lamang. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang trato sa kanya ni Lucinda. Pinalilipat-lipat siya ng trabaho. Isang araw sa laundry, isang araw sa hardin, at minsan kahit sa bodega siya pinagtatrabaho. Minsan ay pasigaw, minsan ay may kasamang insulto. Yaya, sa susunod, suotin mo yung hindi amoy sabon ng palengke ha? Nasusuka ako sa luma mong pabango. Sabay tawa ng mga kasamang bisita. Ngunit nanatili si Ain sa kanyang katahimikan. Alam niya ang papel niya ngayon. Hindi bilang prinsesa, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tahimik na mata sa likod ng bawat anino. At habang pinagmamasan niya si Lucinda na abala sa pagpapasikat sa mga bisita, unti-unti nang nabubuo sa isipan niya ang isang tanong. Ano ang tunay na dahilan kung bakit ayaw siyang mapalapit sa kanyang sariling ama? Umagang-umaga pa lang abala na ang lahat sa Grand Gatchalian Estates. Ang malawak na hardin ay pinalamutian ng mga bulaklak, ang puting tolda ay tinaas sa gitna ng damuhan at may isang backdrop na may nakasulat, Gatchalian Legacy, Family is Forever. Maganda na kayong lahat, darating ang photographer. Ayusin ang paligid. Utos ni Lucinda habang hawak ang checklist. Tahimik lang si Ain sa gilid ng kusina. Inaatasan na magbitbit ng tray ng mga refreshments para sa mga bisita. Suot pa rin niya ang uniforme ng yaya. Puting blouse at dark gray na palda. Nakapusod ang buhok. Hindi siya naiiba sa ibang staff at wala siyang planong magpaiba. Pero sa kanyang dibdib may mumunting alon ng kaba at sakit. Dahil ngayong araw, isang bagay na mahalaga ang muling inuukit. Isang larawan ng pamilyang hindi niya nabahagi. Sa likod ng mansyon, habang naglalagay siya ng baso sa tray, lumapit sa kanya si Manang Celia. Ain, Iha, magpunta ka muna sa veranda. Kailangan ng tulong sa pag-aayos ng props. Tumango si Ain at agad na tumungo sa tinutukoy na lugar. Pagdating niya roon, nandoon na ang photographer at ang mga kasambahay na nagsusubukang ayusin ang mga upuan sa tamang posisyon. Andyan na sila. Sa harap, please! Sigaw ng isang assistant photographer. Mabilis na kumilos sa mga staff. Isa-isang inilalagay sa tamang pwesto ang mga kasapi ng pamilya. Si Lucinda sa gitna, ang ilang pamangkin sa kaliwa.
At ang mga kaibigang bisita naman ng pamilya sa kanan. Nasa likod naman si Don Ernesto, naka-wheelchair habang tinutulungan ng nurse. Habang inaayos ang framing ng litrato, lumapit ang isang staff kay Ain. Miss, pwede ka bang humawak muna ng payong para sa Don habang kinukuhanan ng test shot? Opo, magalang niyang tugon. Kinuha niya ang payong at maingat na tumayo sa likod ng Don Ernesto para aninuhan ito sa sikat ng araw. Ngunit hindi pa umaabot ang 3 segundo nang marinig niyang malakas at matinis na tinig ni Lucinda. Hoy! Napalingon ang lahat. Anong ginagawa ng yaya sa likod ng asawa ko? Galit na sigaw ni Lucinda. Bakit siya nandyan? Tahimik ang photographer at tila natigilan. Yaya lang yan. Huwag mo nga siyang isama sa family photo. Bulalas pa ni Lucinda. Baka mamansyahan pa ang eksena. Nagkatinginan ng mga staff at bisita. May ilan ang natawa. Ang iba'y napayuko. Pero si Ain hindi siya umimik. Tahimik niyang ibinaba ang payong. At walang reklamo o pakiusap, siya'y umatras. Dahan-dahan ang kanyang hakbang palayo. Dala ang tray ng mga hindi naaabot na salita. Wala siyang sinabi. Wala siyang pinilit. Pero ramdam ng lahat na may humugot ng karangalan mula sa likod ng isang tahimik na babae. Next time, siguraduhin niyong hindi sumasabit ang mga katulong sa mga ganitong okasyon. Dagdag pa ni Lucinda habang inaayos ang damit. Alam niyo naman na importante ito para sa media. Si Ain ay bumalik sa kusina. Tila wala lang nangyari. Hindi siya umiiyak, pero mahigpit ang hawak niya sa tray. Pilit niyang kinakalma ang dibdib na kumakabog. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa pagkadismaya. Mabuti pa nga siguro. Bulong niya sa sarili. Mas okay na hindi ako kasama sa litrato na punong-puno ng kasinungalingan. Habang naghihiwa siya ng lemon sa likod, dumaan si Lolo Sebas at tahimik na iniabot ang malamig na baso ng tubig. Nakita ko yun kanina, sabi nito. Maliit na bagay yan para sa mga malalaking taong may alam sa totoo. Napatingin si Ain. May kahulugan ang sinabi ng matanda. Pero tulad ng dati, hindi rin ito nagsalita ng diretsyo. Wala po akong balak makisali. Mahina niyang sabi. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero hindi mo maitatago ang dignidad, iha. Kahit sa simpleng postura mo. Kahit hindi mo sabihin, nababanaag pa rin sa'yo ang pinanggalingan mo. Tugon ng matanda bago muling lumakad palayo. Kinagabihan habang naglalampaso siya ng sahig sa hallway, natanaw niya ang malaking canvas na larawang kuha mula sa photoshoot kanina. Si Lucinda sa gitna, si Don Ernesto sa likod na tila walang malay, at ang pamilyang pinipilit ipakita sa publiko. Isa itong eksenang puno ng kontrol, hindi pagmamahal, hindi katotohanan. Hinawakan ni Ain ang kanyang pulseras, ang alaala ng kanyang ina, at ipinikit ang mga mata. Hindi pa ito ang panahon, pero darating din ako sa araw na yon. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Hindi niya kailangang sumingit para mapansin. Dahil alam niyang ang katotohanan, kahit gaanong katagal itago, ay kusa pa ring babangon. Tahimik ang buong mansyon ng umagang iyon. Kakaunti ang ingay ng mga tauhan. Marahil dahil halos lahat ay abala pa rin sa pag-aayos matapos ang ingranding family photoshoot kahapon. Si Ain, gaya ng nakagawian, ay tahimik na naglilinis sa master's bedroom ni Don Ernesto. Habang pinupunasan niya ang mga muebles, hindi niya maiwasang mapatingin sa matandang lalaki sa kama. Payapang nakahiga. Nakatitig lamang sa kisame. Walang reaksyon sa paligid. Ilang araw na siyang narito. At bagamat naroon siya upang magsilbi bilang yaya, pakiramdam niya ay parang hindi siya basta tauhan lang. Parang may misyon siyang kailangan tapusin. Pagkatapos magwalis, napansin ni Ain ang maliit na medicine box sa may bedside table. Maayos ito sa unang tingin, ngunit may kaunting bahid ng alikabok sa gilid. Hudyat na matagal na itong hindi naaayos ng mabuti. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kahon. Hindi niya planong mag-usisa,
Ngunit isang malakas na kutob ang bumubulong sa kanya. Parang may mali. Binuksan niya ang takip. Sa loob ay may ilang bote ng gamot. Nakaayos sa isang linya. Maingat ang pagkakasunod-sunod. May label na para sa blood pressure, maintenance, vitamins. Ngunit may isang boteng tumawag ng pansin niya. Ito'y walang tatak ng kumpanyang pamilyar sa kanya. Ang label ay simple lang. Puti, itim ang print at mukhang bagong dikit. Tiningnan niya itong mabuti. Ang pangalan ng gamot ay Metrolix. Hindi niya pa ito narinig kahit kailan. Bumuntong hininga siya at binuksan ng takip. Agad sumingaw ang kakaibang amoy. Hindi katulad ng tipikal na amoy ng tabletas. Medyo masakit ito sa ilong at may halong kemikal na tila nakakasulasok. Napakunot ang noon ni Ain. Bakit ganitong amoy nito? Kinuha niya ang isang tableta mula sa loob at tiningnan. Walang tatak. Plain white tablet. Wala ring serial code o marka na kadalasang meron ng tunay na gamot. Bakit walang manufacturer? Bakit walang expiry date sa label? Maingat niyang ibinalik ang tableta at isinara ang bote. Tiningnan niya ang iba pang gamot sa kahon. Lahat ay may tamang packaging label at isa lang ang kahina-hinala. Hindi pa siya sigurado kung anong ibig sabihin nito. Pero malinaw sa kanya, may hindi tugma. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ngunit hindi na nawala sa isip niya ang kakaibang amoy ng gamot. Habang pinupunasan niyang bintana ng silid, lumingon siya kay Don Ernesto. Tahimik pa rin ito. Ngunit may bahagi ng kanyang kalooban na nagsasabing hindi ito basta normal na sitwasyon ng isang stroke patient. Parang may nagpapanatili sa kanya sa ganitong kalagayan. Lumipas ang ilang oras, tinawag siya ni Manang Celia sa kusina upang tumulong sa paghahanda ng merienda para kay Lucinda at sa mga bisita. Habang hinihiwa niya ang prutas, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang gamot na Metrolix. Manang Celia? Mahinang tanong niya. Alam niyo po ba kung anong mga gamot ang iniinom ni Don Ernesto noon pa man? Nagkibit balikat si Manang Celia. Ako? Naku, hindi ko na alam ngayon. Si Lucinda na raw ang bahala roon. Sabi niya may sariling doktor at gamot na binibigay. Bakit, may napansin ka ba? Wala naman po, nagtataka lang. Sagot ni Ain, iwas sa masyadong pagtatanong. Pagbalik niya sa kanyang silid, muling bumalik ang kabang hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang maliit na notebook at ballpen at doon ay sinulat ang kanyang napansin. Metrolix, walang tamang label, kakaibang amoy. Walang tatak o serial sa tableta, walang expiry date. Si Lucinda ang may hawak ng lahat ng gamot. Pinagmamasdan niya ang papel. Maaaring tsamba lang. Maaaring legit na gamot ito, pero maaaring hindi rin. At kung hindi ito legal na gamot, sino nagbibigay nito kay Papa? At para saan talaga? Kinabukasan, sinubukan niyang makiusap kay Nurse Thelma habang inaasikaso ang IV ni Don Ernesto. Nurse, pwede ko bang malaman kung sino po ang attending physician ni Don Ernesto ngayon? Ha? Tila nabigla ang nurse. Si Dr. Lim, pero bihira lang siyang dumalaw. Karaniwan, tinatawagan lang siya ni Ma'am Lucinda para sa instructions. Hindi na muling nagtanong si Ain. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ang kontrol ng gamot at treatment ng kanyang ama ay hawak ni Lucinda. Habang pinapalitan niya ang kumot sa silid, tinignan niyang muli ang medicine box. Nandoon pa rin ang Metrolix. Wala pa rin ibang nakapansin. Pero siya, ang tahimik na yaya, ay nakakita na. At sa paningin niyang yon, nagsimula nang mabuksan ang mas malalim na sikreto. Sa loob ng mansyong tahimik sa labas, ngunit maingay sa tinatagong kasinungalingan. Maliwanag ang araw ngunit tila may mabigat na ulap sa dibdib ni Ain habang naglalakad siya paakyat sa master's bedroom ni Don Ernesto. Hawak niya ang basket ng malinis na damit at ang nasa taas ng tumpok ay isang bagong puting panloob na pang-ospital at pajama na pinasadyang komportable para sa may mga edad. Ngunit higit pa sa pag-aalaga ang dahilan ng kabog sa kanyang dibdib, sa likod ng bawat yapak niya sa marmol na sahig,
Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kakaibang gamot na nakita niya kahapon. Ang Metrelix, ang amoy, ang label, at ang pagka-plastic ng presensya nito sa drawer. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng mahinang tunog ng monitor ng vital signs. Si Don Ernesto ay nakahiga pa rin, tulala, at tila walang pakiramdam sa paligid. Ngunit sa loob-loob ni Ain, alam niyang hindi ito basta koma. May diwa pa rin nakatago sa likod ng mga mata ng kanyang ama. Magandang umaga po, Don Ernesto. Mahinang bati ni Ain habang inilalapag ang basket ng damit sa gilid. Walang sagot gaya ng dati. Kumuha siya ng malinis na labakara at nagsimulang punasan ang marahan ng noo ng matanda. Isa-isa niyang tinanggal ang lumang suot at dahan-dahang pinalitan ang malinis na pangitaas. Sanay siya sa ganitong gawain, ngunit kakaiba ang pakiramdam ngayon. Mas banayad, mas personal. Habang tinatali niyang butones sa pangitaas, napansin niyang may kumikislap na luha mula sa gilid ng mata ni Don Ernesto. "Pa?" Tawag niya. Halos hindi niya napansin ang sariling tawag. "Okay lang po ba kayo?" Marahan niyang pinunasan ng luha gamit ang tissue. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla niyang naramdaman ang bahagyang pagkilos ng isang daliri ng matanda. Napapitlag siya. Napatingin siya agad sa kamay nito. Ang hintuturo ng kaliwang kamay, bahagyang kumislot. Hindi tuluyang gumalaw, pero malinaw na may sinadya ang kilos. "Pa, nakakarinig po ba kayo?" Tanong niya na halos pabulong. Pinagmasdan niya ang mukha ng ama. Nakadilat, ngunit tila may pilit ipinapahiwatig. Napalunok si Ain. Muling kumislot ang daliri, at ngayon ay tila mas mariin. Humawak si Ain sa kamay ng kanyang ama. "Kung may gusto po kayong ipahiwatig, igalaw niyo lang po ang daliri ko, kahit kaunti lang." Ilang segundong lumipas, walang galaw. Ngunit bigla, muling kumibot ang daliri. Minsan, dalawa. Tumigil. "May gusto kayong sabihin?" Mahina niyang bulong. "Ano po yun?" Hindi siya sumagot. Hindi rin niya inaasahan na marinig ang boses ng ama. Ngunit sa katahimikan ng silid, may tila umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang pakiramdam, isang babala, isang bagay na pilit inilalabas mula sa loob ng isang katawan na nakakulong sa katahimikan. Napaupo si Ain sa gilid ng kama. "May nangyari hindi ko po alam, ano po? Hindi po ba kayo ligtas?" Hindi siya pinansin ng katahimikan, ngunit ang kabog ng kanyang dibdib ay tila sumisigaw ng kumpirmasyon. "Oo, Ain, may nangyayari." Tumayo siya, lumapit sa drawer at muling sinulyapan ang medicine box. Nandoon pa rin ang boteng may kahina-hinalang laman. Muli niyang binuksan at naamoy ang parehong matapang na amoy. Binalik niya agad at sinarado ang drawer. Huminga siya ng malalim. Tumalikod at lumapit muli sa kama. "Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan." Bulong niya habang tinatakpan ng kumot ang katawan ng ama. Pero habang ginagawa niya ito, muling pumatak ang luha ni Don Ernesto. Tahimik, mabigat. Parang panaginip ito para sa kanya, naisip ni Ain. Pero sa panaginip, madalas may sinusubukang sabihing hindi maipahayag sa salita. Mula sa kinaroroonan, tila bumulong ang paligid. Hanapin mo ang katotohanan. Lumabas siya sa silid na may bagong bigat sa dibdib. Ngunit sa halip na takot, determinasyon ang pumalit. Ngayong alam niyang may kamalayan ng kanyang ama, kahit hindi ganap, mas lumalim ang pangangailangan niyang tuklasin kung anong nangyayari sa loob ng mansyon. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niya si Manang Celia na nag-aayos ng bagong delivery ng mga gamot. "Manang, saan po ba galing ang mga gamot ni Don Ernesto?" Maingat na tanong niya. "Karaniwan galing sa reseta ni Dr. Lim, tapos pinapadeliver na lang ni Ma'am Lucinda." Sagot naman ni Manang Celia habang inaayos ang ilang bote. Hindi po ba kayo nagtataka kung minsan ay parang ibang packaging ng mga gamot?" Tanong ni Ain, pilit na huwag magpakita ng labis sa pagdududa. Napatingin sa kanya si Manang Celia.
Hindi ko gaanong napapansin pero may ilang bote na hindi ko kilala noon. Minsan, iniiwan ni Ma'am Lucinda sa drawer, ako na lang naglalagay sa tray. Tumango si Ain. Manang, sa tingin niyo po ba, ligtas pa si Don Ernesto sa bahay na ito? Hindi agad sumagot si Manang Celia. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Ain ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mukha. Basta mag-iingat ka, iha. Bulong ng matanda. May mga bagay na mas mabuting hindi hinahayaang makalabas. Tumango si Ain. Pero may mga bagay din po na hindi dapat nananatiling lihim. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinulat niya sa notebook. Si Don Ernesto, may reaksyon, may luha, may pagkilos ng daliri. Parang gustong magbigay ng babala. Kailangan kong simulan ng pagtuklas sa buong katotohanan. Sa labas ay naroon pa rin ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa puso ni Ain, gising na ang panaginip. At hindi na siya hihinto hanggat hindi niya natutukoy kung anong bangungot ang tunay na bumabalot sa ama. Maaga pa lamang ramdam na ni Ain ang tensyon sa loob ng mansyon. May inaasahang dumating ng mga bisita mula sa kanilang probinsya. Mga kamag-anak ni Don Ernesto na ayon kay Manang Celia ay matagal nang hindi bumibisita pero nagka-interes muling makialam sa mga ari-arian. Aba, parang bigla silang naalala si Don Ernesto ngayong hindi na makakibo. Mahina at mapait na bulong ni Manang habang hinihiwa ang prutas para sa almusal. Tahimik lamang si Ain habang nakikinig. Habang inaayos niyang dining table, hindi maiwasang mapansin ang mga mamahaling plato, pakintab na silverware at ang mga upuang minsang inukit para lamang sa mahahalagang okasyon. Isa-isang dumating ang mga bisita. May mga bagong muka at ilan ay pamilyar pa kay Ain noong siya'y bata pa. Mga tiyuhin, tiyahin at pinsan sa tuhod. Ngunit wala ni isang bumate o lumapit sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang yaya. Pasok na, lahat! Masayang sigaw ni Lucinda suot ang emerald green na dress na kapansing-pansing inihanda para sa araw na to. Magandang pagkakataon nito para magkita-kita tayo muli bilang pamilya. Nagtipon ang lahat sa dining area. Ang iba'y abala sa pag-uusap tungkol sa negosyo, habang ang iba naman ay nagpapalitan ng opinyon tungkol sa kalagayan ni Don Ernesto. Ano nga bang tunay na kalagayan ni Kuya Ernesto? Tanong ng isa sa mga tiyahin habang nagbubuhos ng kape. Comatose pero bukas pa rin ang mata, parang gulay, ganon. Sagot ng isang tiyuhin na may ngising mapanlinlang. Dumating ang isang eksenang hindi inaasahan ni Ain habang papalapit siya, dala ang tray ng juice. Lucinda? Ani ng isa sa mga bisita. Sino nga pala yung bago mong tauhan? Ayun na. Ngiti ang sagot ni Lucinda. Si Ain. Siya ang bagong yaya ni Don Ernesto. Tahimik yan. Medyo masipag naman. Pero yun nga lang may pagka-curious. Nagkatawanan ng iba. Curious? Paano? Well, sabi ni Lucinda habang pasimpleng sinusulyapan si Ain. Medyo tanong ng tanong minsan. Ewan ko ba, baka iniisip niyang siya ang boss dito. Bakit ba big deal ang yaya? Sabat ng isang lalaking pinsan. Dati ang mga yaya tahimik lang, hindi nagpaparamdam. Ngayon parang kung sino na. At doon na bumagsak ang matulis na salita. Hindi ko maintindihan bakit binibigyan ng importansya ng matanda ang yaya na yan. Sabi ni Lucinda sabay lagok ng alak. Parang may espesyal na turing si Ernesto sa kanya. Wala naman siyang bloodline. Wala rin namang pinag-ugatang yaman. Tumingin si Ain sa kanila mula sa likuran ng kortina sa kusina. Hindi nila alam, naririnig niya ang lahat. May ngit-ngit sa kanyang dibdib, hindi dahil tinawag siyang wala, kundi dahil alam niyang wala ni isa sa kanila ang tunay na nagmamalasakit sa matanda. Lahat sila nakatuon sa pamana, sa posisyon, sa kontrol. Habang tahimik siyang nagbubuhos ng juice sa mga baso, naramdaman niyang pinagmasdan siya ni Lucinda mula sa dulo ng mesa. Iyaya, malakas na tawag na to.
Pakicheck nga kung nasa tamang schedule na ang gamot ni Don Ernesto. Hindi ko na nabantayan kanina eh. Kung di mo alam, tanungin mo na lang ang nurse ha. Tumango si Ain, pilit ang ngiti. Opo ma'am. Paglabas niya ng silid kainan, dumaan siya sa hallway patungong quarters ng nurse. Ngunit sa halip na diretsong kumatok, tumigil muna siya sa likod ng pintuan. May mahinang usapan sa loob. Lumingin siya sa paligid at inilapit ang sarili sa pader. Pilit dinidinig ang pinag-uusapan. Sigurado ka bang yan pa rin ang gamot na dapat ibigay? Tanong ni Nurse Thelma. Yan ang binili ni Ma'am Lucinda eh. Basta, huwag ka na lang magtanong. Ikaw rin. Sagot ng isang kasambahay. Nag-init ang batok ni Ain. Gusto niya nang pumasok at humarap sa kanila. Ngunit pinigil niya ang sarili. Wala pa siyang sapat na dahilan para gumawa ng ingay. Bumalik siya sa silid ng kanyang ama. Tahimik itong nakahiga. Parang walang pakialam sa mundo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Ain na ang bawat araw na lumilipas ay laban sa katotohanan. Kahit hindi mo ako marinig, Papa, hindi kita pababayaan. Mahinang bulong niya habang inaayos ang kumot ng matanda. Sa labas ng silid, muling narinig ni Ain ang tawa ni Lucinda, kasabay ng malalakas na hagikik ng mga kamag-anak. Alam niyang isa siya sa mga paksa ng kanilang kasiyahan. Ngunit sa halip na mapikon, pinatibay nito ang kanyang loob. Hinawakan niyang pulsera sa pulso, alaala ng kanyang ina, at muling nanumpa sa sarili. Hindi ako mananatiling yaya, habang tinitingnan niyang lahat ako bilang wala. Dahil darating ang araw, ang inaapakan niyo ngayon, ang siyang yayanig sa buong sistemang binuo ninyo sa kasinungalingan. Mainit ang hapon sa Grand Gatchalian Estates nang mapansing wala si Lucinda sa mansyon. Abalang mga tauhan sa paglilinis ng garden matapos ang pagtitipon noong nakaraang araw. Pero kapansin-pansin na tahimik ang buong bahay sa loob. Si Ain ay abala sa paglalampaso ng hallway malapit sa opisina ni Don Ernesto nang mapadaan si Manang Celia. Umalis si Ma'am Lucinda, may pupuntahan daw na urgent meeting sa labas. Bulong nito. Napakunot ang noon ni Ain. Alam niyo po ba kung saan? Hindi raw sinabi. Basta nagmamadaling lumabas kanina. May dalang brown envelope. Hindi na nagtanong pa si Ain. Ngunit sa isipan niya, agad niyang naalala ang ilang mga gamot sa drawer ng kanyang ama. Ang mga kahina-hinalang tableta at ang usapan ng mga kasambahay tungkol sa mga utos ni Lucinda. May connection kaya ito sa urgent meeting? Habang sinasariwa ang mga huling araw, naalala rin ni Ain ang isang pangalan na madalas pangitin ni Nurse Thelma. Si Dr. Lemuel Lim, ang family doctor ng Gatchalian. Si Dr. Lim ay hindi madalas magpakita. Isa siyang private physician na dati raw malapit kay Don Ernesto. Ngunit nitong mga huling taon ay tila kay Lucinda na lang siya direktang sumasagot. Sa kabilang dako ng syudad, isang itim na sasakyan na huminto sa isang maliit ngunit eleganteng clinic na may nakalagay sa pinto. Dr. Lim, Internal Medicine and Urology. Bumaba si Lucinda, suot ang dark sunglasses at may dalang clutch bag. Sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. Ma'am Lucinda, nasa loob po si Dr. Lim, inaabangan na kayo. Pagpasok sa opisina ng doktor, agad niyang iniabot ang envelope. Doc, ito ang sinasabi kong revised dosage form. Gusto kong mas mapabilis ang epekto. Pinagmasta ni Dr. Lim ang laman ng envelope. May mga printed na reseta, instructions at ilang pahina ng laboratorio. Pawang hindi niya ang may lagda. Lucinda, masyado na itong delikado. Aniya sabay papa ng papel. Hindi ako pwedeng magbigay ng pagpabilis ng brain shutdown. Lalo't wala ng perma ni Ernesto sa kahit anong medical directive. Doc, malamig ang tinig ni Lucinda. Hindi ko kailangan ng sermon. Kailangan ko ng kooperasyon. Matagal mo nang alam ko ano ang totoo. Hindi ba't ikaw din naman ang unang pumayag na baguhin ang maintenance dose niya noong isang taon? Hindi agad nakasagot si Dr. Lim. Tumayo si Lucinda at lumapit. Hindi ba't sinabi mo noon, hopeless case na, Sir Ernesto?
Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing wala nang silbi ang buhay niya? Na hindi na siya babalik sa dati? Ang sinabi ko ay medically improbable. Hindi ibig sabihin ay ganap na impossible. Eh di lalo na nga, Doc. Paniniguro ni Lucinda habang pinipilit ang ngiti. Bakit pa natin pahihirapan ng matanda? Pirmahan mo na lang yan. I-deliver ko ang gamot. Ikaw na lang mag-approve. Gaya ng dati. Tahimik ang silid. Habang sa mansyon, hindi pa rin mapakali si Anne. Hindi siya mapakali sa kakaibang katahimikan ni Lucinda. Kaya't pagkarating niya ng hapon, sinadya niyang magtagal sa hallway habang bitbit ang mga nilabhang kortina. Nasilip niyang pumasok si Lucinda sa silid nito. Bitbit ang parehong brown envelope. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito nang wala na iyon sa kamay. Sinundan ni Anne ang kanyang instinct. Habang nasa kusina si Lucinda at nag-aalmusal ng tinapay at juice, marahan siyang pumanhik at tinuho ang silid nito. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Wala sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Tiningnan niya ang ibabaw ng working table ni Lucinda. At doon ay may folder na nakapatong. May mga dokumento. At isang yellow pad na may nakasulat na Dr. L. Lim. Urgent update on Metrolix compound. Napalunok si Anne. Metrolix? Iyon ang gamot na nakita niya sa drawer ni Papa. Bago pa man niya matagal ang basahin, biglang may narinig siyang yabag papalapit. Agad siyang umatras. Lumabas ng silid at nagkunwaring nag-aayos ng kortina sa hallway. Pagdaan ni Lucinda, napatingin ito sa kanya. Bakit nandito ka? Inaayos ko lang po yung laylayan ng kortina, ma'am. Magalang niyang sagot. Hindi mo trabaho yan. Baka gusto mo nang palitan si Manang Celia. Sarkastikong sagot nito bago pumasok sa kwarto. Ngunit sa halip na kabahan, lalo labang tumibay ang kutob ni Anne. Ano ang koneksyon ni Lucinda kay Dr. Lim? At bakit tila palihim ang lahat ng galaw niya tuwing may kinalaman sa gamot ni Papa? Kinagabihan, habang naguhugas ang tasa sa kusina, narinig niya ang bulungan ni Manang Celia at Lolo Sebas. Si Lucinda, mula nang siyang nag-asikaso kay Doc, parang bilis lumala ni Don Ernesto. Sabi ni Manang, hindi mo ba napapansin? Bihira na ring dumalaw si Doc. Parang ayaw niya na ring makialam. Dagdag pa ni Lolo Sebas. Tumigil si Anne sa paghuhugas. Tahimik siyang nakinig. At sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang malupit na plano at isang doktor na tila kasabwat. Makalipas ang ilang araw, mula nang malaman ni Anne ang koneksyon ni Lucinda kay Dr. Lim, mas naging maingat at mapanuri na siya sa bawat galaw sa loob ng mansyon. Tahimik siyang nagmamasid, nakikinig at halos hindi na lumabas ang bahay, maliban kung inuutusan. Napansin niyang tuwing hapon, eksaktong 3:00, si Lucinda mismo ang nagdadala ng juice kay Don Ernesto. Isang gawaing hindi pinapagawa sa kahit kaninong kasambahay o nurse. Kapag tinatanong ng mga kasamahan kung bakit hindi pinapasa sa iba, simpleng sagot lang ang binibigay nito. Gusto ko lang siyang maalagaan. Ngunit sa mata ni Anne, hindi iyon simpleng malasakit. Sa kanyang obserbasyon, tuwing siya'y nagkukusa na tumulong sa pag-aasikaso kay Don Ernesto, may pagbabantay agad si Lucinda. Para bang may tinatago at ayaw nitong mapansin. Isang hapon, matapos niyang linisin ang veranda, napansin niyang muling pumasok si Lucinda sa kusina at nagsara ng pinto. Naisip ni Anne na baka iyon na ang oras para ihanda na naman ang juice ni Don Ernesto. Kahit sinadya niyang magtakal sa likod ng hallway kung saan may maliit na siwang na tanaw ang loob ng kusina mula sa isang nakabukas sa ventilador sa itaas ng pader. Tama nga siya. Nakasuot si Lucinda ng guwantes habang marahang binubuksan ang isang maliit na kahon ng gamot. Kinuha nito ang isang kapsula. Hinati nito at itinapon ang kalahating laman ng baso sa juice. Mabilis ang kilos. Sanay. Parang ilang ulit nang ginawa. Hindi makapaniwala si Anne sa nasaksihan. Anong nilalagay niya? At bakit siya mismo gumagawa nito ng palihim? Mabilis siyang kinuha ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng apron.
Maingat, halos hindi humihinga. Inoon niya ito at sinimulang i-record mula sa siwang. Kitang-kita sa video ang ginawa ni Lucinda. Ang pagbukas ng kapsula, ang pagkalat ng pulbos sa loob ng juice, at ang mabilis na paghahalo nito gamit ang silver spoon. Pagkatapos ay nilagay nito ang baso sa tray at lumabas ng kusina na tila walang nangyari. Pagkalabas ni Lucinda, dali-daling umalis si Ain sa likuran ng hallway at nagtungo sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood muli ang video. Malinaw ang kuha. Hindi man rinig ang mga salita, malinaw ang aksyon. Ito na ang simula ng katotohanan. Gusto na sana niyang ibahagi agad ang video kay Manang Celia, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang delikado pa. Kung may kasabot si Lucinda, kahit ang pinagkakatiwalaan niyang tao ay pwedeng maging bulag o biktima rin. Kinabukasan sila dyan niyang sumabay sa pagdadala ng gamot kay Don Ernesto. Ako na po ma'am, ako na po magdadala ng juice ni Don Ernesto. Ngunit agad siyang tinapunan ng malamig na tingin ni Lucinda. Hindi, ako na. Nakasanayan ko nito. Hindi na siya kumibo, ngunit mas lalo lamang tumibay ang kanyang hinala. Pagkatapos ng ilang minuto, sinundan niya si Lucinda patungo sa silid ng ama. Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niyang pinainom nito ng juice ang matanda. Si Don Ernesto, gaya ng dati, ay tahimik lang. Walang reaksyon, walang pagtanggi. Pag-alis ni Lucinda sa silid, si A naman ang pumasok. Papa, mahinang tawag niya. May nilalagay si Lucinda sa iniinom niyo. Hindi ko pa po alam kung ano yun pero hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Hindi gumalaw si Don Ernesto. Ngunit pagtingin ni Ain sa mga mata nito ay may bahid ng luha. Tila naririnig siya. Hindi ako pwedeng basta maglabas ng video nang walang kasamang patunay kung anong laman ng kapsula. Kailangan maipaanalis ako to. Kinagabihan, muling nagdinas si Ain sa kusina. Nakita niya ang basurahan kung saan itinapon ni Lucinda ang balat ng kapsula. Maingat niyang kinuha ito gamit ang tissue at ibinalot sa plastic. Hindi niya alam kung paano ito dadalhin sa laboratorio, pero alam niyang may paraan. Pagdating sa kanyang silid, itinago niya ang balat ng kapsula sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Kinuha niyang muli ang cellphone at pinanood ang video. At sa ikalawang beses, ikatlo at ikaapat. Hindi na ito basta hinala. Hindi ito simpleng kutob. Ito ay ebidensya. Kailangan na lang ng tamang panahon at ng kakamping mapagkakatiwalaan. Hindi ko pa alam kung paano ko mailalabas ang katotohanan. Pero isa lang sigurado ako. May sabwatan. At kailangan kong iligtas si Papa bago pa mahuli ang lahat. Isang tahimik na hapon, habang abalang karamihan sa paghahanda ng dinner party na ipinatatawag ni Lucinda, sinamantala ni Ain ang pagkakataon upang linisin ang opisina ni Don Ernesto. Hindi na rin kasi ito madalas gamitin simula nang makonfine ng matanda sa kanyang kwarto. Linisin mo na lang daw yung office, Ain, sabi ni Manang Celia. Pinabayaan na yan, sayang naman ang alikabok. Bitbit ang basahan, feather duster at maliit na balde ng tubig, pumasok si Ain sa loob ng opisina na puno ng lumang kasangkapan, aklat at mga frame ng dating tagumpay ni Don Ernesto, mga parangal, business awards at portrait nilang tatlo. Si Ernesto ang kaniyang yumaong asawa at isang batang babaeng tila pamilyar. Tumigil si Ain sa harap ng portrait. Bata pa siya noon nang kuhanan iyon. Nakangiti siya nakaupo sa gitna ng sofa, yakap-yakap ng kanyang ama at ina. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na ang yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahalan. Napalunok siya. Mula nung bata siya, iyon na ang pangarap niyang balikan, ang pagmamahalang iyon. Pero tila matagal nang nawala at pinalitan ng kapangyarihan at kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pag-alis ng alikabok sa mga estante, isa-isang pinunasan ng mga libro at lamesa,
Ngunit habang nililinis ang isang lumang aparador, napansin niyang may maliit na drawer na tila hindi na nabubuksan ng matagal. Kinalikot niya ito at bahagyang gumamit ng kutsilyo para maangat ang lock. Sa kanyang gulat, bumukas ito. At sa loob ay may nakaipit na puting sobre na may lumang papel sa loob. Para kay Ernesto. Ang nakasulat sa harap ng sobre na sulat kamay na pamilyar kay Ain. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang nilalaman. Minamahal kong Ernesto. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Hindi ko alam kung kailan mo ito mabubuksan. Pero isinusulat ko ito upang iwan sa iyo ang aking huling hiling. Na sana'y maalala mo si Ain ay bunga ng ating pagmamahalan. At siya lamang ang nararapat na humawak sa lahat ng ating pinaghirapan. Wala akong tiwala sa iba. Hindi ko rin alam kung paano mo pangangalagaan ang anak natin kapag nawala na ako. Pero kung darating ang araw na siya'y bumalik at nasa harap mo na, huwag mo siyang ituring na iba. Siya ang tanging tagapagmana. Siya ang puso ng lahat ng ito. Mahal kita. At higit sa lahat, mahal ko ang anak natin. Maria Elena. Napaupo si Cain sa sahig, nanginginig ang kamay. Hawak niya ang sulat na tila binigyan siya ng panibagong hininga. Ilang taon na ang lumipas mula nang mawalan siya ng ina. At ngayon, tila naririnig niya uli ang tinig nito sa kanyang puso. Mama, ikaw nga ito. Muling binalikan ng kanyang isipan ang mga gabi ng pagtatanong kung bakit siya iniwan sa labas ng mansyon, kung bakit nawala ang koneksyon sa kanyang ama, at kung bakit kailangang pumasok siyang muli sa bahay na ito bilang isang yaya. Ngayon, malinaw sa kanya, hindi siya itinakwil ng kanyang ina, hindi siya sinadyang alisin sa pamilya. Inilaban siya hanggang sa huli. Tumayo siya at muling tiningnan ang larawan nilang tatlo. Pinunasan niya ito ng maayos at sa kanyang puso tila naramdaman niya ang bisig ng ina na yumakap sa kanya. Tumingin siya sa bintana ng opisina. Mula roon, kita ang buong bakuran. Ang mga bisitang nagsisimulang dumating at si Lucinda na abalang-abala sa pagtanggap sa mga panauhin. Wala itong kaalam-alam sa lihim na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ito na ang simula. Maihit niyang ibinalik ang sulat sa sobre at itinago ito sa ilalim ng kanyang apron. Hindi pa ito ang tamang oras upang ilabas ito, ngunit sigurado na siya sa isa. Siya ang tunay na tagapagmana ng Grand Gatchalian Estates. Hindi na siya nagdududa, hindi na siya takot. Ngayon, hindi na lang siya basta yaya. Isa na siyang anak na muling tumindig para sa kanyang karapatan. At sa susunod na mga hakbang, sisiguraduhin niyang bawat kasinungalingan ay isa-isang masisiwalat. Mula nang makita ni Ain ang sulat mula sa kanyang ina, tila nag-iba ang ihip ng hangin para sa kanya. Hindi na siya basta yaya na tahimik lang sa sulok. Ngayon may tangan siyang lihim na nagbibigay lakas sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi niya ito maipagsisigawan. Hindi pa. Naging mas mapanuri si Lucinda nitong mga nakaraang araw. Lahat ng galaw ni Ain ay tila sinusundan, sinisita at kinakwestiyon. Maging ang mga simpleng gawain tulad ng pag-igib ng tubig o paglinis sa hallway ay pinapansin. Isang umaga habang nagwawalis si Ain sa tapat ng silid ni Don Ernesto, lumapit si Lucinda. Suot ang isang mamahaling robe at may hawak na tasa ng kape. Anong ginagawa mo dyan? Singhal nito. Naglilinis lang po ako, ma'am. Magalang niyang tugon. Tigilan mo nga yan. Ang ate mong magwalis. Tinatamad ako makita ka rito araw-araw. Matalim ang boses ni Lucinda. Wala ka ng silbi, bumaba ka na sa kusina. Mas bagay ka ron. Tahimik lang si Ain. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti nang kinukutuban si Lucinda. Pagkababa niya, tinawag siya ni Manang Celia. Ain, hinahanap ka ni Ma'am Lucinda sa opisina raw niya, ngayon din. Napalunok si Ain. Alam niyang hindi iyon simpleng utos lang, may hangin ng panganib.
Pagdating sa opisina ni Lucinda, sinalubong siya ng malamig na tingin ng babae. Umupo ka. Dahan-dahan siyang umupo sa harap ng lamesa. Si Lucinda ay nakapamewang habang binubuklat ang isang folder. Alam mo, matagal na ako nagdududa sa'yo. Parang masyado kang interesado sa mga bagay na hindi mo naman sakop. Yaya ka lang, diba? Tumango si Ain. Opo, ma'am. Pero bakit parang lagi ka nasa paligid kapag may nangyayari? At para bang mas alam mo pa ang dapat na gamot ni Don Ernesto kaysa sa mismong doktor? Tahimik si Ain, hindi siya pumalag. May natanggap akong tawag. Dagdag pa ni Lucinda. May nagsumbong na ilang gamit sa opisina ay nagalaw. At may naglakas loob na umupat na baka may kinuhang sulat. Yung drawer ng dati niyang study. Ikaw lang naman ang inutusan ko doon, hindi ba? Naramdaman ni Ain ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Alam niyang hindi ito ordinaryong paninita. Ma'am, wala po akong kinuha. Naglinis lang po ako gaya ng utos ninyo. Sagot niya na mahinahon pero may diin. Lumapit si Lucinda sa kanya at yumuko. Halos idikit ang mukha sa kanya. Wala kang karapatang pakialaman ang kahit ano dito. Hindi ka parte ng pamilyang to. Kaya ngayon, pinatitiwalag na kita sa trabaho mo. Malinis pang pangalan mo. Umalis ka na habang hindi pa ako nagpapatawag ng pulis. Nagulat si Ain. Hindi siya makakibo. Gusto niyang sumigaw. Gustong ilabas ang nalalaman niya pero hindi ito ang tamang oras. Hindi sa ganitong paraan. Naglakad siyang palabas ng opisina. Pero pagdating niya sa foyer, isang pamilyar na tinig ang pumigil sa kanya. Sandali lang. Si Lolo Sebas, ang matandang driver ay lumapit. Hawak nito ang sombrerong luma at tila nanginginig ang boses habang kinakausap si Lucinda. Lucinda, bakit mo pinapaalis si Ain? Wala kang pakialam, Sebas. Kasambahay ka rin lang. Nagmamagaling na ang yaya mo. Sagot ni Lucinda. Hindi basta yaya si Ain. Mahinang sabi ng matanda. Hindi mo siya pwedeng basang paalisin. Nagpanting ang tenga ni Lucinda. At bakit hindi? Wala naman siyang koneksyon sa pamilyang to. Tahimik si Lola Sebas. Tumingin ito kay Ain tsaka marahang lumapit. Iha, bulong nito. Alam ko kung sino ka. Napatingin si Ain sa matanda at gulat na gulat. Matagal na akong may alam. Pero hinintay ko lang na ikaw ang lumapit. Noon pa man kilala na kita. Ikaw ang anak ni Don Ernesto. Ikaw ang batang iniwan para mailigtas sa mga taong gustong magkamal ng yaman niya. Nabigla si Ain. Parang sumabog ang dibdib niya sa bilis ng tibok ng puso. Paano niyo po nalaman? Nanginginig ang kanyang boses. Ipinangako ko sa yumaong asawa ng Don na babantayan kita mula sa malayo. Akala namin paglipas ng panahon, ikaw ang kusang babalik. At heto ka na nga. Sebas, tumigil ka! Sigaw ni Lucinda. Wala kang karapatang mag-imbento ng istorya. Huwag mong tawaging imbentong katotohanan. Sagot naman ng matanda. Alam mo ang totoo, Lucinda. Takot ka lang na mabunyag na hindi ikaw ang karapat-dapat sa posisyong kinatatayuan mo ngayon. Biglang natahimik ang buong paligid. Ang ilang kasambahay ay napatingin sa eksena. Huminga ng malalim si Ain. Naramdaman niya ang lakas ng loob na unti-unting nabubuo. Hindi pa ito ang oras para ilabas ang lahat. Pero alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi po ako aalis. Mahinahong sabi ni Ain kay Lucinda. Hanggat hindi ko po nakikitang maayos ang kalagayan ni Don Ernesto, mananatili po ako. Hindi sumagot si Lucinda. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang galit. Alam niyang unti-unti nang lumalapit sa kanyang panganib. At si Ain, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi na yaya na tahimik. Isa na siyang banta sa mundo ng kasinungalingang inaalagaan ni Lucinda. Kinabukasan ng tensiyosong pagtatalo sa foyer,
Tahimik si Ain habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng mansyon. Sa kanyang kandungan, hawak pa rin niya ang sulat mula sa kanyang ina. At sa kanyang cellphone ay nakasave ang video ni Lucinda habang may isinasalin sa juice ng kanyang ama. Malinaw sa kanya na hindi na siya ligtas. At sa bawat galaw niya ngayon, nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga mata ni Lucinda. Kung hindi ako kikilos, baka hindi na ako makaabot sa wakas ng laban na to. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa ay lumapit si Manang Celia. Iha, may bisita ka naghihintay sa study. Galing daw sa law office ni Don Ernesto. Ang pangalan niya ay Attorney Vera. Napakunot ang noon ni Ain. Ako pong hinahanap? Oo, gusto ka raw makausap ng personal. Agad na kinabahan si Ain. Hindi niya kilala ng personal ang abogado ng pamilya. Noon pa lang niya maririnig ang pangalang iyon. Ngunit kung may kinalaman ito sa legal na usapin ni Don Ernesto, baka ito na ang oportunidad na matagal niyang hinihintay. Dahan-dahan siyang pumasok sa study. Sa loob, isang babaeng nasa mid-40s ang maayos na nakaupo sa lumang leather chair. Elegante ang kilos. At may suot na simpleng blazer at pantalon. Tumayo ito agad nang makita si Ain. Miss Ain, ako si Attorney Vera Enriquez. Isa ako sa mga tagapangalaga ng mga legal na dokumento ng pamilya Gatchalian. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Ain at naupo sa tapat nito. Ano pong kailangan niyo sa akin? Napag-alaman kong ikaw ang bagong nag-aalaga kay Don Ernesto. Panimula ng abogada. At may kaganapan kamakailan na nagtulak sa akin upang personal na bumisita. Napansin ni Ain na may dalang folder si Attorney Vera, ngunit hindi agad ito binuksan. May mga impormasyon akong nais kumpirmahin. Dugtong pa ng abogada. At may gusto rin akong ipaalam. Pero bago ako magsalita, nais ko lang tanungin. Handa ka bang magsabi ng totoo sa akin, Miss Ain? Bahagyang nag-alinlangan si Ain. Depende po kung kaninong panig kayo. Makatarungan, sagot ni Attorney Vera. Wala akong pinapanigan kundi ang batas at kung ano ang tunay. Napabuntong hininga si Ain. Sa totoo lang po, hindi ko na rin alam kung sinong mapagkakatiwalaan ko. Marami na pong nangyari. Alam ko, seryosong sagot ni Attorney Vera. Nabalitaan kong pag-alis sa'yo ni Mrs. Lucinda at sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya basta gagawa ng ganoon kung hindi siya natatakot. Nagkatinginan silang dalawa. Bagaman mahinahon ang tinig ng abogada, may taglay itong paninindigan na hindi kayang itago. May nahanap akong sulat mula sa aking ina, ani Ain. At may video akong hawak na ebidensya sa kung anong nilalagay ni Lucinda sa juice ng aking ama. Alam kong delikado na ako rito, pero hindi ako aalis hanggat hindi ko siya naililigtas. Hindi agad sumagot si Attorney Vera. Maya-maya dahan-dahan itong binuksan ng folder at inalabas ang isang photocopy ng testamento. Nais kong ipakita ito sa'yo. Isang bahagi ng orihinal na dokumento. Pero noong ipasa ito ni Don Ernesto, wala pang pagbabago sa tagapagmana. Ikaw ang nakasaad dito. Namilog ang mata ni Ain. Paano niyo po nalaman? Matagal ko nang iniingatan ng dokumentong ito. Pero ilang taon na rin mula nang huli kong makausap ang Don. Sa loob-loob ko, naghihintay lang ako ng senyales kung kailan ako muling kikilos. At heto ka na. Pero kung totoo po ang lahat ng ito, bakit parang hindi kayo lumapit noon? Bakit niyo hinayaan si Lucinda? Dahil hindi ako pwedeng kumilos ng walang malinaw na dahilan. At ngayon naririto ka na, may lakas na akong lumaban. Tahimik si Ain. Hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Bagamat totoo ang mga papeles, may parte sa kanya ang nagsasabing kailangan pa rin mag-ingat. Pwedeng parte ito ng mas malaking plano o maaaring isa si Attorney Vera sa mga ginamit noon ni Lucinda. Paano ko po malalaman kung hindi kayo konektado kay Lucinda? Diretsong tanong niya. Tumango si Attorney Vera.
Makatarungan ang tanong na yan. Ang tanging masasabi ko lang, kahit sino ang pagbintangan mo rito, gawin mo lang yan ng may ebidensya. Ako, narito para tumulong. Pero kung hindi mo pa ako kayang mapagkatiwalaan, ayos lang. Hintayin mo ang tamang oras. Kapag handa ka na, narito lang ako. Tumayo si Attorney Vera. Inabot nito ang kanyang calling card. Kapag dumating na ang araw na kailangan mong ipaglaban ang pangalan mo o ang pangalan ng ama mo, tawagan mo ako. Umalis na ang abogada. Iniwang mag-isa si Ain sa study. Hawak-hawak niya ang calling card sa kanyang palad habang tinititigan ang testamento. Marami pa ring tanong, marami pa ring duda. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng magtagal sa pagdadalawang isip. Oras na para simulan ang plano. Hindi para sa sarili, kundi para sa taong pinakamatagal niyang hinihintay na makilala ulit bilang ama. Ang buong Grand Gatchalian Estates ay abala sa paghahanda para sa isa na namang charity event na inorganisa ni Lucinda. Isang press-worthy na okasyon kung saan imbitado ang mga kaibigan niya sa social circle, ilang board members ng kumpanya at mga local officials. Ngunit sa likod ng ginagawang advokasya, alam ni Ain kung ano ang tunay na layunin ng pagtitipon, imahe at kontrol. Isang malaking family portrait ang itinakdang kunan sa huling bahagi ng event. Ayon sa announcement na Lucinda, kailangan perfect lahat. Utos nito sa mga kasambahay. Dapat maayos ang stage, ang lighting at ang mga nakapila sa likod ni Don Ernesto. Hindi kumibo si Ain. Kasama siya sa food and service team, pero naroon siya sa bawat anggulo ng mansyon. Sinusulyapan ang bawat kilos ni Lucinda. 2 linggo na mula nang kinausap siya ni Attorney Vera at dala pa rin niya ang testamento at ang sulat ng kanyang ina. Nakatago sa loob ng kanyang apron pocket. Bandang hapon, isa-isa nang dumarating ang mga bisita. May cameraman na may dalang LED lights at isang assistant na nagpapasunod sa schedule. Miss Lucinda, final setup na po tayo for the group photo, sabi ng photographer. Good. Si Don Ernesto ready na ba? Make sure his hair looks decent kahit nasa wheelchair siya, sagot ni Lucinda. Todo alala sa impresyon. Lumapit si Ain para dalhan ng inumin ng mga bisita. Habang nilalapag niya ang juice sa gilid ng buffet table, tinapik siya ni Manang Celia. Ain, pwede ka raw tumulong hawakan yung payong para kay Don Ernesto habang kinukuhanan ng litrato. Ayaw ni Lucinda na masikatan ng araw si Don. Tumango si Ain. Sige po, Manang. Naglakad siya papunta sa garden kung saan nakaset up ang stage. Naroon na ang ilang miyembro ng pamilya. Nakaupo sila, nakapila. Pumasok si Ain mula sa gilid. Dala ang payong na ipinapasin lang hawak habang inaayos ang wheelchair ni Don Ernesto. Nasa tabi lang niya ang matanda. Pilit iniwasang mapansin. Ngunit bigla siyang nakita ni Lucinda. Hoy, bakit nandyan yung yaya? Bakit siya kasama sa photo set? Bulyaw nito. Rinig ng lahat ang naroon. Nagkatinginan ng mga bisita. Nag-freeze ang photographer. Alisin niyo nga yan. Yaya lang yan. Huwag niyo siyang isama sa family photo. Sabay turo ni Lucinda kay Ain na tila isang basurang nakasingit sa pagdiriwang. Tumayo ang assistant ng photographer at mahinang lumapit kay Ain. Pasensya na po, miss. Baka po pwedeng dito muna kayo sa gilid. Tahimik lamang si Ain. Hindi siya umimik. Hindi siya lumaban. Dahan-dahan siyang umalis sa pwesto. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya nagsalita ang mismong photographer. Ma'am Lucinda, nag-aalangan ng boses nito. Bago tayo mag-shoot, may update lang po mula sa production. We've been informed by the PR office na may bagong instruction from the board. Napakunot ang noon ni Lucinda. Ano na namang update yan? Ipinapaabot po ng board representative na kailangan na pong maisama sa official family photo si Miss Ain. Dahil siya raw po ang tunay na anak ng may-ari ng Grand Gatchalian Estates.
Parang may bombang sumabog sa gitna ng garden. Nanlaki ang mata ng lahat. Napalingon ang mga bisita kay Ain, na ngayon ay tila natigilan sa kinatatayuan. Ang ibang mga kamag-anak ay Ha? Sa gulat. Ang ibang kasambahay ay natigil sa paghakot ng tray. Hindi makapagsalita si Lucinda. Nabitiwan nito ang hawak na script at halos hindi na makahinga. Ano? Anong sinabi mo? Pautal na tanong nito sa photographer. Ipinadala po sa amin ang impormasyon ng legal team. Sagot nito, habang inabot ang email printout. May kopya po ng testamento. Nakanote po sa listahan ang anak sa unang asawa ni Don Ernesto, ang tanging legitimate family heir. At dapat ay naroroon sa official photo. Napatingin si Ain kay Lucinda. Tahimik lang siya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may liwanag ng paninindigan. Biglang lumapit ang isang matandang board member, si Ginoong Revilla, at lumapit kay Ain. Iha, ikaw ba si Ain Gatchalian? Opo. Mahinang tugon niya. Ako po. Matagal ka na naming hinahanap. Wika nito sabay awat ng kamay. Pasensya na kung hindi namin agad nalaman. Pero panahon na para lumabas ka sa anino. Halika. Hinawakan siya ng matanda sa braso at dinala pabalik sa harapan ng stage. Tiningnan siya ng photographer. Ma'am Ain, please po, dito po kayo sa gitna. Sa tabi ni Don Ernesto. Hindi gumagalaw si Lucinda. Parang estatwang hindi makapaniwala. Sa tabi nito, ang ilang pinsan ay napapabulong. Ang iba ay napapangiti ng lihim. Sa loob ng ilang minuto, ayos na ulit ang set. Okay, everyone. 3, 2, 1. Click! Sa gitna ng larawan, makikita si Don Ernesto sa wheelchair. Sa kanyang kaliwa, si Ain. Nakangiti. Hindi na bilang yaya, kundi bilang anak. At sa kanan si Lucinda nakangiti rin, pero pilit, malamig at durog ang pride. Maaga pa lang gising na si Ain. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang reaksyon ni Lucinda sa family photo kahapon. Ang pamumutla, ang pagkapahiya, ang mga bulungan ng mga bisita. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang totoo, ito pa lamang ang simula. Hawak niya ngayon ng cellphone na ginamit niya para kunan ng video si Lucinda habang nilalagyan ng kung anong likido ang juice ni Don Ernesto. Ilang ulit niya itong pinanood. Tiniyak na malinaw ang mukha, malinaw ang galaw ng kamay, at higit sa lahat, maririnig ang boses ni Lucinda. Huwag ka na masyadong magising, Don. Mas masarap kang alagaan pag tahimik ka. Isa iyong bulong, pero sapat para makilala ang tinig. Tumawag si Ain kay Attorney Vera. Attorney, kailangan ko pong makausap si Dr. Lim. Pero gusto ko pong may saksi. May ebidensya ako. Seryosong wika niya. Kinabukasan, ipinatawag ni Attorney Vera si Dr. Lim sa mansyon sa parehong araw ng board meeting. Nasa malaking conference room ang mga board members, ang abogado, at ilan sa mga senior staff ng Grand Gatchalian Estates. Kasama rin si Lolo Sebas na matagal nang naninindigang kakampi ni Ain. Dumating si Dr. Lim, suot ang kanyang lab coat at tila kampanteng pumasok sa silid. Good morning, bati niya. Napatawag kayo? Tumango si Ain. Kalmado ang tinig, ngunit buo ang loob. Doc, may gusto po sana akong ipakita. Inilapag niya sa mesa ang cellphone, tsaka pinindot ang play button. Nagsimulang tumugtog ang video. Sa screen, si Lucinda, palihim na lumapit sa tray ng inumin. Nagmamadali. Lumilingon-lingon, tsaka dinukot ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa isang basong may juice. Huwag ka nang masyadong magising doon. Mas masarap kang alagaan pag tahimik ka. Napatahimik ang buong silid. Sumiklab ang bulungan sa mga board members. Ano to? Sigaw ni Dr. Lim at tila na bigla. Doc,
Sabat ni Attorney Vera. Pakikumpirma kung anong klaseng substance ang nandoon sa boteng yan. Alam namin kayo rin ang nagre-reseta ng gamot ni Don Ernesto. Pawis na pawis si Dr. Lim. Ito ay maaaring binago ang video. Hindi yan totoo. Doc, sabi ni Ain. Totoo po ba o hindi na binago mo ang dosage ng gamot ni Papa ayon sa utos ni Lucinda? Napatitig si Dr. Lim kay Ain. Saglit siyang tumahimik at napansin ang lahat ang panginginig ng kanyang kamay. Maya-maya pa ay tila nabasag ang kanyang katahimikan. Napabuntong hininga siya, tumagilid ang kanyang balikat at tuluyang naupo sa silya. Tumungo siya at napapikit. Pinilit niya ako. Mahina niyang sabit. Pinilit niya akong dagdagan ng dosage. Sinabi niya kailangan para hindi na gumising si Don Ernesto. Para mas mapangalagaan daw. Pero alam kong mali. Alam kong ginagawa niya iyon para makontrol ang lahat. May reseta ka bang pinirmahan sa mga pagbabago? Tanong ni Attorney Vera. Tumango si Dr. Lim. Meron. Nasa klinik ko. Pero may binago siyang hindi ko alam. Ang pampahina, siya mismo ang naglalagay. Nagkagulo sa silid. Tumayo ang isang board member. Ibig sabihin, ilang buwan ang hindi tamang gamot ang iniinom ni Don Ernesto? Posible pong mas matagal pa, sagot ni Dr. Lim. Pero hindi ko inakalang isasabit din ako. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucinda, suot ang bisidang pula at itim, at mukhang handang harapin ang meeting na hindi niya alam ay naging paghuhukom na. Anong ginagawa niyo rin? Ngunit natigil siya nang makita ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sa gitna ng lamesa nakapos ang cellphone na nagpe-play ng video. Napatitig siya roon. Napakunot ang noo. At nang mapagtanto niyang iyon ay ang mismong video kung saan siya ang gumagawa ng krimen, nataranta siya. Ano to? Peke yan. Fake yan. Lucinda. Mariing sabi ni Attorney Vera. Pinanood naming lahat. Pati si Dr. Lim. Inamin na ang sabuatan ninyong dalawa. Huwag mo kaming insultuhin sa kasinungalingan mo. Hindi. Hindi ako. Ngunit natigil si Lucinda nang makita niya nakatayo si Ain. Tahimik lang at nakatitig sa kanya. Sa mga mata ni Ain walang galit kundi lakas. At iyon ang pinakamasakit. Lumapit si Lolo Sebas kay Lucinda. Sabay sabing, matagal ko nang alam na wala kang ibang hangarin kundi ang sarili mo. Pero ngayon, lumalabas na ang lahat. Tapos na ang palabas mo. Napasigaw si Lucinda. Hindi ako papayag. Wala kayong karapatang husgahan ako. Ako ang asawa ni Don Ernesto. Ako ang may karapatan sa lahat ng ito. Lucinda, kalmadong wika ni Ain. Ako man ay hindi naghahangad ng kayamanan. Pero hindi ko hahayaang saktan mo si Papa. Natigilan si Lucinda. Sa unang pagkakataon, parang natauhan siya. At habang tuloy-tuloy ang investigasyon, lumabas ang abiso mula sa Board of Directors. Pansamantalang itinitigil ang lahat ng tungkulin ni Lucinda habang isinasailalim sa legal proceedings ang kanyang mga gawain. Ang video, ang tinig, at ang katotohanan ay hindi na maaaring baliwalain. Tahimik ang buong conference room matapos ang pagsabog ng emosyon mula kay Lucinda. Hawak pa rin ni Ain ang cellphone habang patuloy na nakatitig sa babaeng minsan ay humamak sa kanya. Samantala si Dr. Lim ay tahimik na nakaupo sa kilid. Tila pinagsisihan ng lahat. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Nurse Dahlia. Hingal na hingal. Miss Ain! Miss Ain! Tawag niya. Ang Ginoo! Gumalaw ang kamay! May tinuturo! Napatayo si Ain at halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Tumindig din agad ang mga board members at napatingin sa kanya si Attorney Vera. Puntahan natin, wika nito.
Mabilis na tumakbo si Anne patungo sa silid ni Don Ernesto. Nakabukas ang ilaw sa loob at nandoon si Don Ernesto sa kanyang kama. Dilat ang mga mata at bahagyang gumagalaw ang mga daliri ng kaliwang kamay. Kasama niya si Lolo Sebas at isang nurse. "Papa," bulong ni Anne palapit sa kama. "Naririnig niyo po ba ako?" Mabagal na iginalaw ni Don Ernesto ang mata at isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Iyon na ang sagot. Nakilala na siya ng ama. Napakapit si Anne sa gilid ng kama at agad na lumuhod. "Huwag po kayo mag-alala. Narinig na nila ang video. Nahuli na po si Lucinda. Ligtas na po kayo." Bigla, gumalaw ang leeg ni Don Ernesto. Dahan-dahan itong umikot. Tila sinisikap lumingon kay Anne. Isang mahina ngunit matatag na udyok ng katawan na para bang sinasabi, "Hindi pa tapos." "Whiteboard, bilis!" sigaw ni Nurse Dahlia. Dali-dahil kinuha ng isang tauhan ng maliit na whiteboard at marker. Inalalayan si Don Ernesto na hawakan ito. Nanginginig pa ang kamay nito. Ngunit buo ang loob. 1, 2, 3 letra. Lahat ay napatitig habang isa-isang lumilitaw ang mga salita. Siya ang asawa. Napahawak si Anne sa tip-tip. Nanginginig ang boses niya. "Papa, ituloy niyo po." Patuloy sa pagsusulat si Don Ernesto. "Siya ang asawa kong pumatay sa akin." Lalong lumakas ang pag-iyak ni Anne. Napasigaw si Nurse Dahlia. Napasapo sa ulo si Attorney Vera. "Record this!" sigaw ng isa sa mga staff. Mabilis na naglabas ang cellphone ng isa at simula ng pag-record habang nakasulat sa board ang mga salitang direktang paratang kay Lucinda. Tumakbo ang isang nurse palabas ng silid. Tatawagan ng mga pulis na nasa labas ng estate. Ilang minuto lang naroon ang 2 opisyal ng barangay kasamang CIDG investigators. Pagpasok ng mga opisyal, itinuro ni Attorney Vera ang whiteboard. "May personal declaration po tayo mula mismo kay Don Ernesto Gatchalian. Isa po itong direct accusation. Ito po ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation sa attempted murder at serious physical injuries." Sumunod si Don Ernesto sa sinabi. Muling isinulat. Kasabwat, si Dr. Lim. Napatingin ng mga pulis kay Dr. Lim na naroon pa rin sa hallway. Napaatras ito. "Oh, wala akong alam. Sinunod ko lang si Lucinda. Natakot lang ako." Sigaw niya. Ngunit lumapit ang pulis sa kanya at nagsimulang basahin ang Miranda rights. "Inaaresto ka sa kasong attempted murder sa isang senior citizen." Si Lucinda naman nananatiling nasa conference room. Ngunit sa pagpasok ng pulis, agad itong pinuntahan. "Lucinda Marquez, inaaresto ka sa kasong attempted murder, falsification of medical records, at attempted parricide. May karapatan kang manahimik." "Hindi. Hindi kayo pwede. Ako ang asawa niya. Ako ang may karapatan dito." Nagwawala si Lucinda, ngunit pinigilan na siya ng mga pulis. Lumapit si Anne sa pinto at tumingin sa kanya. "Hanggang dito ka na lang, Lucinda. Wala nang mas hihigit pa sa totoo." Mariin niyang sabi. Napatingin si Lucinda sa kanya, puno ng galit at panlulumo. "Hindi ka pa rin karapat-dapat. Hindi ka. Pero ako ang anak." Malamig na sagot ni Anne. "At akong minahal ni Papa. Hanggang huli." Habang nilalabas na sa mansyon si Lucinda at Dr. Lim, tahimik na umupo si Don Ernesto sa kanyang kama. Bagaman pagod at nangihina pa rin, baka sa kanyang mata ang ginhawa. Lumingon siya kay Anne at pilit na ngumiti. Lumapit si Anne at tinawakan ang kamay ng ama. "Salamat po, Papa. Salamat po sa tapang." At sa kauna-unahang pagkakataon, kahit nangihina, narinig nila ang tinig na Don Ernesto. Isang mahinang bulong, halos hindi marinig. "Anak," lumuha si Anne. Wala nang dapat ipaliwanag. Walang dapat pang patunayan. Ang galit ng matanda ay hindi para manakit.
kundi para itama ang mali. Maagang umaga, ang mansyon ng Gatchalian ay tila naging eksena ng isang pelikula. 2 police patrol car ang nakaparada sa labas at mga investigator mula sa CIDG ang pumasok sa loob. Dala ang warrant of arrest para kina Lucinda at Dr. Lim. Tahimik ang mga kasambahay habang pinagmamasan ng pagpasok ng mga otoridad. May tensyon sa hangin, ngunit sa kabila nito ay may bahid ng pag-asa. Sa unang pagkakataon may paggalaw na upang itama ang matagal ng inaabuso. Siya po ang primary complainant. Sabay turo ni Attorney Vera kay Ain na nakatayo sa tabi ng wheelchair ng kanyang ama. Nakahawak pa rin si Don Ernesto sa kanyang maliit na whiteboard kung saan malinaw na nakasulat ang kanyang deklarasyon mula sa kagabi. Siya ang asawa kong pumatay sa akin. Kasabwat si Dr. Lim. Bumaling ang hepe ng pulisya kay Ain. Miss, kami na po ang bahala. Sa testimonya ni Don Ernesto, sapat na po itong probable cause. At may ebidensyang video pa kayo. Tumango si Ain. Pakisama na rin po si Dr. Lim. At siguraduhin yung ligtas ang aking ama sa kahit anong ganti. Mabilis ang kilos ng mga pulis. Sa conference room, si Lucinda ay nanatiling nakaupo, nakahalukip-kip. Waring hindi pa rin lubos na makapaniwala sa nangyayari. Ma'am Lucinda Marquez, wika ng hepe ng CIDG habang inilahad ang papel. Inaaresto kayo sa kasong attempted murder, parricide attempt, at falsification of medical records. May karapatan po kayong manahimik. Hindi ako pumapayag. Walang katotohanan yan. Sigaw niya. Akin ang mansyon na to. Akin ang yaman. Ngunit naglapit ang 2 alagad ng batas at marahan siyang tinayo sa upuan. Nang makita ni Lucinda si Ain sa pintuan, tila doon siya tuluyang napuno ng puot. Ikaw ang salot dito. Kung hindi ka bumalik, hindi mangyayari ito. Tahimik lamang si Ain, ngunit sa kanyang mga matay, hindi galit ang nangingibabaw, kundi paninindigan. Wala na po kayong kapangyarihan, Lucinda. Sagot niya. Tapos na ang pananakot ninyo. Pagkalabas ng conference room, isang eksena rin ang pag-aresto kay Dr. Lim. Sa labas ng guest house ng mansyon, nadandan niya ang mga pulis na tila may balak tumakas. May dalang travel bag, passport at ilang cash. Sir, sa ilalim ng warrant of arrest, bawal na po kayong umalis ng bansa. Kailangan niyo na pong sumama sa amin. Hindi ako kasabwat. Pinilit lang ako. Pilit niyang paliwanag. May utang na loob ako kay Don Ernesto. Pinilit lang talaga ako ni Lucinda. Pwede niyo pong sabihin yan sa korte. Malamig na sagot ng pulis. Habang ikinakas ang boses sa kamay ni Dr. Lim, may ilan naman sa mga staff ang lumapit kay Ain. Isa-isa silang nagpakilala at marahan nagsabing, "Pasensya ka na sa panahong hindi namin pinagtanggol, Miss Ain. Hindi ko kayo sinisisi," tugon niya. "Pare-pareho kayong natakot. Pero ngayon, may lakas na tayong lahat." Sa sala ng mansyon habang pinagmamasan ang paglabas ng 2 dating makapangyarihan sa mansyon, si Lolo Sebas ay tahimik na lumapit kay Don Ernesto na ngayon ay mas alerto na at mulat na. "Bossing, ang anak mo, napakatapang," sabi niya. Bahagyang umiti si Don Ernesto at dahan-dahang iginalaw ang kamay. Hinawakan ito ni Ain at pinisil ng mahigpit. "Hindi ko po kayo iiwan, Papa. Ilalaban ko hanggang dulo." Naglakad-lakad si Attorney Vera sa loob ng mansyon, kausap ang mga investigator. Lahat ng dokumentong pinirmahan ni Don Ernesto sa loob ng 6 na buwan ay inimbestigahan, lalo na yung mga medical authorization na pinapirma ni Dr. Lim at Lucinda habang comatose ang matanda. "May access pa kayo sa vault o opisina ng Gatchalian Group?" tanong ng polis. Tumango si Ain. "May susi si Papa at nakita ko rin po ang ilang mga papeles. May mga kontratang tila pineke nila habang hindi pa makapagsalita si Papa. Magandang lead yan. Pwedeng mauwi ito sa plunder at corporate fraud."
Dagdag ni Attorney Vera. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang nilisan ng mga pulis ang lugar, dala sina Lucinda at Dr. Lim. Naiwan si Ain sa tabi ng kanyang ama, habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na gaya ng dati. Hindi na tahimik dahil sa takot, kundi tahimik dahil sa kapayapaan. Sa kalagitnaan ng sala, lumapit si Manang Pining, ang matagal ng cook ng pamilya. Alam mo, Iha, nung una kang dumating dito, akala ko talagang yaya ka lang. Pero iba ang ngiti mo, iba ang kilos mo. Parang anak talaga ng may-ari. Napatingin si Ain. Maraming salamat po, Manang. Ngayon po, hindi lang basta may-ari ang gusto kong maging, kundi maging karapat-dapat. Tahimik ang buong silid ng opisina ni Don Ernesto. Doon ginaganap ang isang espesyal na pagpupulong na pinatawag ni Attorney Vera kasama ang mga senior staff ng kumpanya, ilang kamag-anak at mga tauhan ng mansyon. Wala na si Lucinda. Nasa kustodiya na ng mga otoridad kasama si Dr. Lim. Ngayon ay oras na para pakinggan ang katotohanan na matagal nang ikinubli. Ngayong malinaw na ang batas. Ang kakayahan ni Don Ernesto na magbigay ng pahayag. Panimula ni Attorney Vera. Nais ko pong basahin ang testamento na isinulat niya bago pa man siya inatake ng stroke. Tumango si Don Ernesto mula sa kanyang wheelchair habang marahang humawak sa kamay ni Ain na nakaupo sa tabi niya. Kinuha ni Attorney Vera ang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Binuksan niya ito sa harap ng lahat at inilabas ang dokumento na may pirma ni Don Ernesto at 3 saksi. Testamento ng kayamanan, ari-arian at bahagi ng negosyo ng Gatchalian Group. Niya habang binabasa. Ipinabasa ko ang lahat ng aking karapatan at bahagi, kasama ang Grand Gatchalian Estates, ang kumpanya, mga sasakyan, investments. Sa aking anak na si... Tumigil siya sandali. Ain Rodriguez Gatchalian. Nabigla ang ilang kamag-anak na naroon. May bumuntong hininga. May napatingin sa isa't isa. Si Manang Pining ay napapikit. Tila may ginagaanan sa puso. Siya ang anak kong hindi kailanman humingi, pero siya ang karapat-dapat. Patuloy pa ni Attorney Vera sa pagbasa ng nakasulat. Mula sa pagkabata, siya na ang nagpamalas ng tunay na malasakit, disiplina at dignidad. Hindi kayamanan ang habol niya, kundi ang aking kaligtasan at dangal. Napahawak si Ain sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang linyang iyon. Hindi ko alam na isinulat na pala ni Papa ito noon pa man. Tumulo ang luha sa mata ni Don Ernesto habang iniabot kay Ain ang isa pang maliit na sobre. Nakasulat sa harap nito, "Para sa iyo, anak ko." Binuksan ito ni Ain. Isa itong sulat kamay na liham. Anak, kung binabasa mo ito, siguro ay dumadaan ka sa matinding pagsubok. Pero alam kong hindi ka susuko. Pasensya na kung hindi kita na ipaglaban noon. Akala ko'y kaya kitang protektahan sa pamamagitan ng pagtago sa'yo. Pero nagkamali ako. Dapat ay pinaglaban kita bilang anak at tagapagmana ko. Ngayon, binibigay ko sa iyo ang lahat ng karapatang matagal mo nang pinagkaitan. Hindi lamang para sa yaman, kundi para sa pangalan nating dalawa. Papa. Lumuha si Ain habang pinabasa ito. Pinilit niyang huwag humikbi, ngunit hindi niya napigilan ang pagsabog ng emosyon. Tumayo siya sa harap ng lahat at tumingin sa ama. Papa, bulong niya. Maraming salamat. Hindi ko to hinihingi noon, pero gagamitin ko to para itama ang mali. Tumango si Don Ernesto, tsaka muling sinulat sa maliit na whiteboard. Ipagpatuloy mo ang Gatchalian, pero huwag mong kalimutan ang puso mo. Nang matapos ang pagbabasa ng testamento, isa-isang lumapit ang mga staff at kamag-anak kay Ain. Miss Ain, ani ng general manager ng kumpanya. Handa kaming tumulong. Kami pong bahala sa transition. Malaki po ang tiwala ng board sa inyo.
Napatingin si Ain sa kanila. Hindi ako perpekto. Pero kung kayang ayusin ang kumpanyang ito sa paraan na makatao at may malasakit, gagawin ko. Hindi ka nayaya. Biro pa ni Lolo Sebas habang lumalapit. Ikaw na ang amo namin. Ngunit ngumiti lamang si Ain. Hindi ako ang amo ninyo. Ako ang anak ng taong mahal ninyo rin. At hindi ko makakalimutan kung sino talaga ang mga tumulong sa akin. Lumapit si Manang Pining. Nakita ko kung paano mo binuhat ang tray ng juice. Dilinis ang kwarto ng tatay mo. At tiniis ang mga insulto ni Lucinda. Ngayon anak ka ng kinikilala. Pero sa puso namin, matagal ka ng totoo. Mas lalong napaluha si Ain. Huminga siya ng malalim at tumingin sa bintana ng opisina kung saan tanaw ang buong lupain ng Grand Gatchalian Estates. Hindi kayamanan ng dahilan kung bakit ako bumalik. Wika niya. Bumalik ako dahil may dapat iligtas. Ang pangalan ng ama ko at ang sarili kong pagkatao. At sa mga susunod na araw, ang mansyon na minsang naging lugar ng pang-aalipusta at kasinungalingan ay nagsimulang muling mabuhay. Ngunit sa puso ni Ain, alam niyang may isa pa siyang kailangang hanapin. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala. At sa isang lumang baol sa atik ng mansyon, may matutuklasan pa siyang mas malalim. Isang hapon na malamig at maulap, tinungo ni Ain ang City Detention Center. Bitbit niya ang isang brown envelope at isang tahimik na damdaming matagal niya nang pinipigilan. Hindi galit kundi awa. Mahigpit ang seguridad. At habang hinihintay siyang papasukin, pinagbasta niya ang mga rehas at konkretong pader na tila simbolo ng mga lihim at kasinungalingang bumihag noon sa mansyon nila. Dalaw para kay Lucinda Gatchalian, sabi ng isang guard. Pinapasok siya sa isang maliit na silid na may transparent divider. Nakaupo na si Lucinda sa kabilang panig. Payat, maputla at tila hindi na siyang babaeng palagi naka-makeup at may mamahaling alahas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik. Bakit ka nandito? Mahina at halos pabulong ang tanong ni Lucinda. May halong kaba at hiya sa boses niya. Umupo si Ain, inilapag ang envelope sa lamesa at tiningnan si Lucinda ng diretso sa mata. Andito ako hindi para singilin ka. Hindi rin para magdiwang ng tagumpay. Napayo ko si Lucinda at pilit tinatago ang nangingilid na luha. Kung gusto mong sabihin na talunan ako, alam ko na yun. Mahinang bulong nito. Ngunit hindi iyon ang layunin ni Ain. Lucinda, sambit niya. Hindi kita dadalawin kung wala ako natutunan. Nagtaas ng tingin si Lucinda. Salamat, wika ni Ain. Diretso, buo ang loob. Nagtaka si Lucinda. Anong ibig mong sabihin salamat? Dahil sa'yo natuto akong lumaban. Natuto akong tumayo sa harap ng pang-aalipusta. Manahimik kapag kailangan at magsalita sa tamang panahon. Lalong hindi makapaniwala si Lucinda. Napahawak siya sa dibdib at napapikit. Diyos ko. Hindi ko dadalhin ang galit sa puso ko. Dagdag ni Ain. Mas mabigat yon kaysa sa anumang yaman. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ko dapat pahalagahan ang sarili ko. Kahit pinapalabas mong wala akong halaga. Umiyak na si Lucinda. Hindi siya sinigawan. Hindi pinahiya. Pero sa halip ay pinaramdam sa kanya ang bagay na mas masakit. Kapatawaran. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Sambit nito. Nanginginig. Ang dami kong tinrabaho para umangat. Pero ikaw ang tunay na karapat-dapat. Akala ko yaman ang sukatan ng halaga. Pero ikaw pala ang sagot sa tanong ni Ernesto sa gabi ng kasal namin. Napaluha na rin si Ain. Wala nang babalikan. Pero may magagawa pa tayong itama. Tumayo siya. Iniwan ang envelope. Narito ang mga sulat ng papa. Kung sakaling gusto mong maintindihan ang tunay niyang pagmamahal.
Kahit sa huling yugto ng buhay niya, hindi na kita babalikan. Pero sana isang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Naglahad palayo si Ain. Hindi lumingon. Sa wakas, magaan na ang kanyang puso. Makalipas ang isang taon, ang Grand Gatchalian Estates ay hindi na katulad ng dati. Pinalitan ni Ain ang ilang patakaran sa bahay. Pantay-pantay na trato, mas mataas na sahod para sa mga kasambahay at mga scholarship para sa mga anak nila. Si Don Ernesto, bagamat naka-wheelchair pa rin, ay masigla at masaya. Kaya niya nang magsalita ng ilang salita at araw-araw ay may therapy sa ilalim ng araw. Si Ain ang palaging nasa tabi niya. Hindi na bilang yaya, kundi bilang anak na muling tinanggap at minahal. Sa bagong opisina, makikita sa dingding ang mga larawang nagpapakita ng bagong yugto sa kanilang buhay. Isa sa mga ito ay ang bagong family photo. Makikita si Don Ernesto sa gitna, nakangiti, at sa tabi niya ay si Ain, nakasuot ng simpleng bestida na may hawak na bulaklak. Nasa likod ang staff, si Lolo Sebas, si Manang Pining at iba pang naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa gilid ng larawan ay may nakasulat, "Pamilya ay hindi sa dugo lamang sinusukat, kundi sa puso." "Ready na po?" tanong ng photographer. Ngumiti si Ain. "Ready na," sagot niya naman. At sa huling click ng camera, tuluyan ang nabura ang nakaraan ng panlilibak. Wala na ang yaya lang. Ang natira ay si Ain Gatchalian, ang anak ng may-ari. Sa ikalawang palapag ng Grand Gatchalian Mansion, abala si Ain sa paglilinis ng lumang attic. Isang taon na ang lumipas mula nang tuluyang mapasakamay niya ang karapatan at pamana bilang anak ni Don Ernesto. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili pa rin ang puwang sa puso niya. Ang puwang na iniwan ng isang mahalagang taong hindi na muling nagpakita, ang kanyang ina. Habang binubuklat ang mga kahon ng papeles at lumang gamit ng ama, may isang lumang kahon na natabunan sa pinakasulok ng estante. Makapal ang alikabok at tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Nang buksan niya ito, bumagsak ang ilang sulat, larawan at isang dilaw na dyaryo. Agad siyang napaluhod para pulutin ito. Sa front page ng lumang clipping ay isang headline na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. "Babae, nawala ng alaala matapos ang sunog. Wala pang pamilyang kumukuha." May kasama itong larawan. Isang babae na may sugat sa noo. Blanko ang tingin at tila may lungkot sa mga mata. Nabitiwan ni Ain ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi pwedeng. Hindi." Bulong niya. "Mama?" Agad siyang lumapit sa isang desk at binasa pa ang buong artikulo. Ayon sa ulat, isang babae natagpo ang sugatan matapos ang sunog sa isang lumang bahay sa probinsya. Dinala ito sa isang ospital, ngunit nawala ng memorya. Tinatawag lamang itong Aling Mila ng mga nurse sa lugar. Walang kaanak o lumapit at nag-claim sa kanya. Kahit walang kasiguraduhan, may bagay sa puso ni Ain na tila sumisigaw sa katotohanan. Kinuha niya ang clipping, binulsa ito, at agad na nagtungo sa garahe. "Lolo Sebas, pa-drive po ako. May pupuntahan po tayo." "Pasensya na po, ma'am," sabi ng nurse sa information desk. Napunta siya sa isang liblib na ospital sa isang lalawigan. "Matagal na siyang pasyente dito. Tinatawag naming Aling Mila. Tahimik lang po siya. Mahilig magpinta, pero hanggang ngayon po hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala." Nang ipasok siya sa isang maliit na silid ng pasyente, bumungad sa kanya ang mga papel na puno ng guhit. Mga batang babae na may hawak na bulaklak, isang malaking mansyon sa likod, at isang babae na yakap-yakap sa isang batang may mansya ng uling sa pisngi. At doon sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang babaeng puti na ang buhok, nakaputing duster, at may hawak na lapis. Maingat siyang naguguhit ng isang muka. Nang lumapit si Ain, bigla siyang natigilan. Ang ginuguhit ng babae ay mukha niya. "Mama?" Mahina niyang usal.
Hindi umimek ang babae. Tila hindi siya naririnig. Lumuhod si Ain sa harapan ng kanyang ina at maingat na hinawakan ang kamay nito. Mainit pa rin. Buhay. Ako to. Si Ain. Nanginginig ang boses niya. Anak mo. Tumulo ang luha ni Ain. Isang patak, dalawang patak. Hanggang sa tuluyang humikbe sa harap ng babae. Iniwan mo ako, akala ko wala ka na. Pero pinatawad kita noon pa. Hinanap kita araw-araw sa alaala ko. Tahimik pa rin si Aling Mila. Ngunit nang idikit ni Ain ang palad niya sa pisngi ng babae, bigla itong napapikit. Tila may alo ng emosyon ang bumalot sa paligid. Tumulo rin ang luha mula sa mata ng babae at sa mahina at nanginginig na tinig. Ain, anak. Nagkatinginan silang dalawa. Walang salita ang kayang ipintang damdamin ng muling pagkakakilala. Nagyakap sila ng mahigpit. Umiyak, nanginginig. Akala ko patay ka na, sabi ni Ain sa pagitan ng higpit. Akala ko rin, wala na akong anak. Bulong ng babae habang nangingilid ang luha. Araw-araw napapaniginipan kita, pero hindi ko maalala ang pangalan mo. Hinalikan ni Ain ang noon ng ina. Tapos na ma, uuwi na tayo. Makalipas ang ilang linggo, sa Grand Gatchalian Mansion, isang bagong pintura ang sinasabit sa dingding ng bagong gallery room. Ito ay likha ni Aling Mila, isang larawan ng isang batang si Ain. Nakatayo sa ilalim ng araw, may hawak na bulaklak at isang kamay ng ina na abot-abot sa kanya. Tumayo sa harap nito si Don Ernesto. Ngayon ay mas malakas na, habang si Ain ay nakatayo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Buo ng muli ang kanilang pamilya. Kahit hindi naging perpekto ang landas, ang pamilya ay hindi nawawala. Minsan lang, nawawala sa alaala. Yan ang sinulat ni Aling Mila sa gilid ng obra. Ngayon, wala nang yaya. Wala nang anak na tago. Walang nanay na nawawala. Ang meron na lang ay ang katotohanan, ang pagmamahal. Kahit pa magkahiwalay ng panahon, ay laging makakahanap ng daan pabalik. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.